Barangay LS 91.1 Podcast. Barangay LS 91.1 Podcast. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Lee Greenwood sa awiting A Love Song. Happy Thursday mga kabarangay. Ito ang programang Radyo Nobela with Mama Ganda ng Barangay LS 91.1. Sabi nila may mga dahilan daw kung bakit tayo nagkakaroon ng mga ugaling hindi natin maintindihan. Hindi pwedeng umusbong na lang ang mga ugaling yon. Lahat iyon ay meron daw pinagmulan. Ikaw, alam mo ba kung bakit ka ganyan? Yan ako kabarangay. I-analyze natin saan ba nanggagaling, ano bang pinanggagalingan mo, bakit ganyan ang ugali mo. Diyan po iikot ang kwento ng ating letter sender na si Rina. Makakasama niyo po muli si Mama Ganda. Dito sa Barangay LS 91.1 sa programang Radyo Nobela. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Dear Mama Ganda, ako nga po pala si Rina. 36 years old. Nangyari lamang po ang aking kwento, may ilang buwan na ang nakakaraan. Kasama nga sa kwento kong ito ang nakababata kong kapatid na bakla na si Ricky. 1 taon lang ang tanda ako sa kanya. May kinalaman ito sa issues namin sa magulang namin. Napatunayan lang namin yon nung minsang nasaktan si Ricky pagdating sa pag-ibig. Meron po siyang nakarelasyon for more than a year. Nakita ko kung gaano ka-toxic ang relasyon nila dahil din sa kanya. Hindi ko naman siya kinampihan at sinabi ko kung ano ang mga mali niya nung una pa lang. Na nilapitan niya ako para humingi ng comfort at payo. Napagod na nga rin po ako na magbigay ng payo sa kanya. Hindi lang kasi sa recent na ex niya nangyari ang problema niya. Lahat ng nakarelasyon niya ang nakilala ko. Ganon din ang problema niya. Hindi nagtatagal ang mga karelasyon ng kapatid ko. Hindi niya pa rin kasi makita at matanggap noon na meron din siyang mga pagkakamali. Oo, at may mali rin ang mga nakarelasyon niya pero mas nangingibabaw yung sa kanya, Mama Ganda. Hindi ko rin maprangka ng todo dahil masyadong balat sibuyas ang kapatid kong yon. Kaya lagi akong ingat noon sa mga sinasabi ko sa kanya dahil kung hindi, baka itakwil niya akong kapatid. Masyado ko nang kilala ang kapatid ko kaya alam kong hindi siya handa sa mga masasakit na salita at masakit na katotohanan. Kaya lang di ko na napigilan pa nung pumunta siya nang biglaan sa bahay ko para magpa-comfort sa akin. Hindi naman siya nakainom tulad ng dati pero mas naramdaman ko ang bigat sa kanya. Magyo-yoga pa sana ako noon pero nagpakita siya. Gustuhin ko mang paalisin siya, hindi ko rin nagawa. Dahil naawa na ako, Mama Ganda. Pinatuloy ko siya at ginawa ng tsaa para kumalma kahit paano. Pagkatapos noon, ay nagpakwento na ako sa nangyari sa kanya at sa karelasyon niyang si Brent. Sa relasyon ng problema mo. Paano mo naman nasabi? Never ka namang umiyak dahil sa halaman o kaldero. Pag-ibig lang talaga ang iniiyakan mo. Ganun ako karupok sa paningin mo? Medyo judgy ha? Hindi mapanghusga ang taong nagsasabi ng totoo. Siyempre, may sagot ka na naman lagi. Kaya ka nga laging lumalapit sa akin, di ba? Kasi nasa akin ang sagot sa mga problema mo. O sige na nga, aamin na ako.
Tungkol nga sa relasyon ko kay Brent ang problema ko. Sabi na eh, halata ka masyado. Ngayon nga lang ako lumapit sa'yo. Paanong nahalata mo agad? Hello, pinost mo ba naman sa Facebook na single ka uli at very happy? Pero di naman totoong happy ako. Single lang ulit. Baka naman katulad lang yan ng mga dati mo. Maghihiwalay lang ng 2 araw tapos magkakabalikan din. Hindi na to. Sigurado na ako. Patingin ng sigurado? 2 buwan na kaming hiwalay ni Brent. Ha? Teka, ba't di mo sinabi sa akin kaagad? Ang tagal na pala. Akala ko kasi maaayos ko pa. Ayoko namang magkwento ulit sa'yo na hiwalay na kami. Tapos magkakabalikan ulit kami. Lagi mo kasi akong ginajudge. Eh, yun naman kasi ang totoo. Ay, saka ang hopeful ko na maaayos namin eh. Sa kanya lang talaga ako nakaramdam ng ganong klaseng love. Bakit kayo nagkahiwalay? Basta, Sabihin mo na. nakakahiya. Ang dami ko nang alam tungkol sa'yo, ngayon ka pa mahihiya. Wala kang pagsasabihan. Bubulong ko lang sa hangin. Nakakainis naman to eh. Ano nga kasi? Hindi na raw niya ako kaya pagdating sa kama. Grabe ka bang dumagan? Higit pa sa pagdagan. Pakidamihan mo naman yung explanation mo, no? Para maintindihan ko. Rina, may pagkasadista ako sa kama. Paanong sadista? Namamalo ka, tapos iyak siya, ganon? Seryoso ako. Paanong malay ko sa ganyan? Paano ba? Gumagamit ako ng toys. Toys? Laruan? Manikaw, trak-trakan, ganon? Hindi laro ang pambata, yung pang-adult. Yung makakatulong para makaraos. Ah, alam ko na yan. May mga napanood akong gumagamit ng ganon. Wala namang pagkasadista ron. Normal na yun. Nung simula, yung ganung toys lang ang gamit namin ni Brent. Okay naman siya. Nagustuhan nga niya eh. Kaso nung tumagal, parang wala nang pleasure sa akin. Tapos, habang nagkaganunan kami minsan, nasampal ko siya ng malakas. Bakit? Di ko rin alam kung bakit. Pero dun ko na-feel yung pleasure. Di niya pinansin nung una kasi nasa kalagitnaan kami ng bakbakan eh. Tapos, sinakal ko siya. Nagdiin. Bumaon pa yung kuko ko sa leeg niya. Doon na siya nagalit. Doon na siya nakipaghiwalay sa'yo? Hindi pa. Pinag-usapan namin. Ayaw niya na gawin ulit yun, pero nakiusap ako na maging open-minded naman siya. Networking yarn? Seryoso nga. Pinagbigyan naman niya ako. Ayun, bumalik yung pleasure ko. Kaso, mas binibigatan ko na yung pananakit sa kanya tuwing naggaganunan kami. Meron pa yung sinubukan kong ipasok yung bote ng shampoo sa... Tama na. Okay na. Gets ko. Doon na siya nakipag-iwalay sa akin. Hindi ko maintindihan noon kung ano ang mararamdaman ko kay Ricky habang kinukwento niya ang sekreto niyang yon sa akin. Napaiyak na lang siya at na-feel kong nagsisisi siya sa ginawa niya kay Brent. Ilang beses daw niyang pinakiusapan si Brent na bumalik sa kanya. Nangako rin ng kapatid kong hindi na uulit. At magkakasya na lang sa normal na pakikipagtalik. Pero tinanggihan na siya ni Brent. Ramdam ko rin noon na wala na talagang interes sa kanya si Brent. Dahil bukod nga rin sa pagiging sadista sa kama, kilala bilang dependent at masyadong clingy si Ricky pagdating sa relasyon. Kaya mga nauna niyang relasyon bago si Brent, iniwan siya dahil doon. Nabalitaan din ni Ricky na may iba nang dinidate si Brent. May nakapagsabi rin daw sa kapatid ko na dating sakristan sa simbahan ng bagong karelasyon ng ex niya. Lumaki rin kasi sa konserbatibong pamilya si Brent, kaya di niya nasikmura ang ginagawa ni Ricky sa kanya. Ang alam ko rin, tinago ni na Brent at Ricky ang relasyon nila dahil sagrado katoliko nga si Brent. Isa rin yon sa naging madalas na away nila dahil gusto ni Ricky na ipagkalandakan sa mundo ang tungkol sa relasyon nila. Doon kasi nagkakaroon ng validation nun si Ricky kahit sa mga dating nakarelasyon niya.
Nagtataka na nga rin ako kung bakit sila umabot noon ng mahigit 1 taon sa dami ng issues nila sa mga sarili nila. Alam ko namang minahal ni Brent si Ricky. Kaya lang hindi yun sapat para magstay siya dahil sa ugali ng kapatid ko. Si Brent ang pinakamatagal na nakarelasyon ni Ricky. Alam ko rin siya ang pinakaminahal ng kapatid ko. Kaya nakita ko kung gaano kawasak si Ricky after nilang magkahiwalay. Wala na rin po akong halos masabi nun kay Ricky dahil nga paulit-ulit na lang din ang mga sinasabi ko sa kanya noon. Kulang na nga lang ay i-record ko na lang ang lahat ng sasabihin ko sa kanya noon para mapakinggan na lang niya sa susunod na kapalpakan niya sa kanyang mga karelasyon. Magsaing ka nga ng kanin. Magsaing ako? Broken-hearted po ako. So, kung dito ka kakain ng hapunan, magsaing ka. O order na lang ako ng ulam. Anong gusto mo? Ganyan ka ba talaga? Palautos? Oo. Bukod dyan, wala ka ba talagang emosyon? Wala ka maramdamang simpatsya sa kapwa mo? Lalo na sa kapatid mo? Bakit ako magkakasimpatsya sa'yo? Kasalanan mo naman kung bakit ka ganyan. Maging tao ka naman. O at least maging kapatid ka, di ba? Damahin mo ko. Dinamaya na kita kanina. Ngayon, magsaing ka na. Dali na, gutom na ako. Magpakbit kaya tayo. Ayaw ko. Gusto mo pizza? O pasta na lang? Rina, kailangan kita ngayon. Huwag mo naman akong pagsaingin. Di wag kang magsaing. Oy mo pati bigas iiyakan mo? Iba ka na talaga. Masiba ka. Nakikita mo na nga umiiyak ako rito eh. Tapos mas concerned ka pa sa sinaing. Kasi gutom na ako. Ginutom ako ng mga kadramahan mo sa buhay. Lagi kang ganyan. Naniniwala na talaga akong pinagliikan ni Mama sa bato at peanut butter. Pasensya ka na ha kung ikaw yung pinagsasaing ko. Di mo naman kailangan maging emosyonal dahil lang sa bigas. Ganyan ka kamanhid. No wonder walang tumagal sa mga relasyon mo. Wow, at may tumagal sa'yo? Bakit ka nga pala ulian dito? Kasi di ba broken ka na naman? Pero di kita pinagsasaing ng bigas sa kalagitnaan ng pag-move on mo. Next time utusan mo ko, di ako aangal. Di ako iiyak. Hindi mo makita yung point ko. Hindi talaga. Sabihin mo nga ulit sa akin. Bakit kayo nagkakaiwalay ng mga karelasyon mo dati? Excuse me. Wala akong naging boyfriend, isa man sa kanila. Dinate ko lang. Casual lang lahat. Pero na-fall sila sa'yo. Kasalanan ko? Kasalanan ba ng alindog ko yon? Kasalanan mo kasi pinaasa mo sila. Hindi ko sila pinaasa. Una pa lang, alam na nila kung anong pinasok nila. Ayoko ng relasyon. Kasi wala kang emosyon. Huwag mo nga laging sinasabi yan. Anong akala mo sa akin, batong panghilod? Walang pakiramdam? Mas may pakiramdam pa yung batong panghilod kesa sa'yo eh. Di okay. Pwedeng change topic na? Ganyan ka rin. Lagi kang umiiwas pagdating sa ganitong usapan. Kasi di ako komportable na pinakikialaman mo yung nararamdaman ko. Hindi ako nakikialam. Gusto ko lang makatulong sa'yo. Lagpas 30 ka na, te. Baka naman pwedeng mapatakan ka na ng emosyon. Sana matuto ka kung paano magmahal ng iba bukod sa sarili mo. Gaano ka kasiguradong mahal ko ang sarili ko? Sa huling binagsak kong linya, kahit ako napatanong. Mahal ko nga ba ang sarili ko? Hindi nakasagot si Ricky. At saka tumayo na lang para magsaing ng bigas. Naiwan naman ako nakatulala at pinag-iisipan ng mga nangyari sa mga nakadate ko noon. Isa-isa kong inungkat ang mga alaala ng mga naka-one-night stand ko. Casual sex at kalandian. Wala akong naging karelasyon. Lahat ng mga nakadate ko, may expiration date na nakalapat sa mga noon nila. Siniguro kong hanggang 3 buwan lang ang itatagal ng mga yon sa buhay ko. May mga naghahabol sa akin. May mga minasama ang intensyon ko hanggang sa kama lang ang pwedeng mangyari sa amin. May mga nagustuhan naman yung setup namin. Pero na-fall din sa dulo. Kapag naramdaman kong
pahulog na sila noon sa akin. Ako na mismo ang unang lalayo. Madalas ay hindi na rin ako nagpapaalam noon sa mga binigyan ko ng false hope. Ako nga ata ang pinakaunang ng ghost sa Pinas. Ako nga rin ata ang pinakamaraming na ghost. Nakilala na ako bilang ganon at hindi ko naman yun kinakahiya. Sa ganon po ako, mamaganda. Ano bang magagawa nila? Kaya nung pinaalala yun sa akin ni Ricky, doon na mas nabuksan ang mata ko sa kung sino ako. Bakit nga ako nagkaganon? Kung gaano ka-emosyonal at kakapit sa relasyon si Ricky, iyon naman ang kabaliktaran ko. Nakaramdam ako ng hiya sa mga lalaking nasaktan ko. Hindi lang lalaki dahil may mga nakaano rin po ako ng mga babae. Dahil na-curious ako. Marami akong bagay na naranasan na hindi maintindihan ng ibang tao, kahit pa mismong kapatid ko. Hanggang sa ako na rin mismo ang di nakaintindi sa mga ginagawa ko sa sarili ko. Muli kong tinanong ang sarili ko, bakit nga ba ako ganon? Wala nga ba talaga akong emosyon tulad ng pinangangalandakan ng kapatid ko? May pag-asa pa bang makilala ko ang sarili ko higit sa pagiging bato? Barangay LS 91.1 Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Hindi ko na pinagsaing pa si Ricky, Mama Ganda. Tinawag ko na siya para mag-usap kaming muli. Nagtaka siya dahil nakahanda na noon ang bigas na isasaing niya. Pinakiusapan ko na lang siya na magbukas na lang ng chichirya at kunin ng 2 wine sa ref ko. Sinunod naman niya agad at parang natuwa pa siya. Nung nakabalik na siya sa sala ay saka ako binuksan ang wine at siya naman ang nagbukas ng lalantaka naming chichirya. Umorder pa siya ng pizza dahil pakiramdam daw niya mahabang tsikahan ang magaganap sa aming dalawa. Hinintay ko siyang maka-order at hinintay ko ring makayanang ibuka ang bibig ko sa usapang di ko gusto. Alam kong kailangan ko nang alamin kung bakit ako nagkakaganon pagdating sa mga karelasyon. O pagdating sa relasyon. Alam ko may dahilan ang bawat ugali at aksyon ng mga tao. Alam ko ring may dahilan iyong sa akin. Nung ayos na si Ricky, ay saka na siya nagsalin ng wine. Sinalinan na rin niya ang wine glass ko. Nagpakiramdaman pa kaming dalawa sa kung sinong unang magsasalita. Hindi ako sanay na ako nagsisimula ng mga ganong usapan. Never ko naman kasing na-try na pag-usapan ng emosyon at relasyon ko. Yun ang unang beses at alam kong makakatulong nun si Ricky. Hindi po talaga ako komportable nun sa pag-uusapan namin nung oras na yon. Masyado nang na-delay ang pag-acknowledge namin sa mga pangyayari. Malaking tulong talaga na binuksan ni Ricky ang issue na yon dahil iyon ang simula para mas makilala ko pa ang sarili ko. Bukod pa ron, naisip kong makakatulong yon para magkaroon ng improvement ang mga relasyon ko sa ibang tao. Lalo na sa pamilya ko. Aminado naman akong malayo ang loob ko sa pamilya ko. Kahit sabihin pang nakakausap ko si Ricky. Pero detached pa rin po ako sa kanya. Yun din ang isa sa mga unang gusto ko noon na maayos dahil pamilya ko lang ang alam kong kaya akong mahalin ng buo. So, Ha? bakit biglang may pabukas ng wine? Kala ko ba magsasaing lang ako? Meron lang tayong kailangan pag-usapan. Mukhang seryoso to ah. Exciting. Tulungan mo ko. Hindi ko nga matulungan ang sarili ko sa kahit na ano. Sa akin ka palalapit. Alam kong makakatulong ka sa problema ko. Try. Ano ba yon? Bakit ba ako ganito? Bakit ka ganyan? Alin? Yung pusong ba to? Takot sa relasyon? Takot sa relasyon?
Sino naman nagsabi sa'yo na takot sa relasyon? Hula ko lang. Baka kasi yun ang dahilan kung bakit ayaw mong makipagrelasyon. Hindi totoo yan. Mas matigas din ang ulo mo sa bato, ha? Alangan naman tanggapin ko na lang yung sinasabi mo. Hindi naman ako ganyan. Kilala ko sarili ko. Hindi ka lalapit sa akin kung kilala mo ang sarili mo. Bakit ba tayo ganito? Bakit tayo laging may problema sa relasyon? Lagi na lang tayong pinagchichismisan ng mga tao. Ang tatanda na raw natin pero wala pa tayong mga asawa at anak. Ako, alam ko, di talaga ako magkakaanak. Pero ikaw, anong plano mo? Ayoko nga. Sa bagay, ayaw mo nga ng relasyon, magkaanak pa kaya? Hindi naman sa ayaw ko ng relasyon. Kaya lang, siguro kasi, baka naman, o kaya... Wala ako naintindihan. At sa tingin mo, ako may naintindihan sa sarili ko? Bakit ka nagagalit sa akin? Ako ba yung may relationship issues, ha? May issue ka pa rin sa relasyon. Magkaiba lang tayo. At least na-try ko magmahal at magkaroon ng karelasyon. At feeling mo superior ka na niyan kesa sa akin? Wala naman akong sinabi. Takot nga kaya ako sa relasyon? Baka hindi ka nga takot sa relasyon. Baka takot ka lang talagang magmahal. At bakit naman ako matatakot magmahal? Kasi pag nagmahal ka, may tsansa na masaktan ka. Hindi ko naman naisip yan. Pero nakikita mo sa akin. Di mo lang nare-realize pero parang ganun na yung nangyayari. Nag-iingat ka na wag magaya sa akin o sa magulang natin. Magulang natin? Ano naman kinalaman nila rito? Ay tama! Tama! Anong tama? Kaya ka siguro takot na pumasok sa relasyon kasi nakita mo kung gaano ka-traumatic ang relasyon ni na mama at papa, lalo na nung nagkahiwalay na sila. Baka. Hindi. Siguro? At kaya ako laging napupunta sa toxic na relasyon Dahil yun ang nakita mo kina mama at papa. baka hindi tayo ang may kasalanan kung bakit tayo ganito. Baka kasalanan ni na mama at papa. Natahimik na rin si Ricky at hindi nakasagot sa akin. Napansin ko na parang may mga binalikan siyang alaala ng mga bata pa lamang kami. Nakisabay na rin ako para mas mabigyan pa ng kasagutan ng mga issue ko sa sarili ko. Bata pa lamang kami napansin na namin ang madalas na bangayan ng mga magulang namin. Hindi man lang sila nag-effort na itago iyon sa amin ni Ricky. Nagmumurahan, nagsasakitan at nagbabantaan sila sa isa't isa. May mga pagkakataon pa na pinupuntahan ng mga barangay tanod ang bahay namin dahil nirereklamo na kami ng mga kapitbahay. Nakita namin yun lahat. Nakita rin namin kung paanong nauwi ang mga magulang namin. Sa lubhang bangayan. At nasaksihan rin po namin, mga maganda, kung paanong nag-uuwi ang aming mga magulang nang nakaka-fling nila. Inuuwi nila ito sa aming bahay. Para lang pasakitan ng bawat isa. Pinakilala pa nga sa amin ni Ricky ang mga yon na parang di man lang naisip ko anong magiging epekto nito sa aming kaisipan. Marami kaming mga pangit na alaala sa relasyon ng mga magulang namin. Nakakalimutan na namin yon, pero dahil sa pag-uusap naming dalawa ni Ricky, naungkat ulit ang mga yon. Naungkat na rin ang ibang alaala na dati naman ay wala kaming pakialam. Malaking bagay pala yon sa amin sa pagtanda dahil nabibit-bit namin ang mga issues na iyon sa estado namin. Hindi lang pagdating sa relasyon, kundi sa marami pang bagay. Nagkaroon tuloy bigla ng kasagutan ng maraming katanungan na doon lang namin nagawang bigyang pansin. Naparaming inom namin ng wine dahil sa mga nalaman namin sa pamilya namin. Napa-research pa kami sa internet para i-justify ang naging ugali namin dahil sa malalang issues sa aming mga magulang. Doon kami nakaramdam ng galit sa mga magulang namin. Na hindi kami nagawang protektahan at mas inuna ang mga pansariling issues nila kaysa
sa kapakanan ng kanilang mga anak. Abandonment issues? Bakit yan? Dahil kina mama at papa. Ha? Lagi akong takot maiwan ng mga karelasyon ko. Halos mabaliw ako kapag iniiwan nila ako. Nagagalit nga ako kahit lalabas lang sila at maiiwan ako sa bahay mag-isa. Ayoko nun. Feeling ko inaabandona nila ako. Dahil kaya yan sa pag-iwan ni Mama sa atin? Bigla akong naalala, di ba dapat susunduin ako ni mama sa school? Pero di niya ako sinundo. Umuwi akong mag-isa. Tapos nalaman ko na iniwan na pala tayo ni mama. Akala ko di ka apektado nun. Naglaro ka pa nga sa kapitbahay after mong malaman na naglayas si Mama eh. Ngayon ako naaapektuhan. Kasi may isip na ako ngayon. Alam kong mali yun. Iniwan niya tayo para sumama sa bago niyang boyfriend. Rina, check mo tong nakalagay sa internet. Ano yan? Mga senyales na may abandonment issues ang isang tao. Patingin? Basahin mo. Sobra raw magbigay o grabing mang-please ang isang taong may abandonment issues. Ako yan, check. Bigay todo ako sa mga relasyon ko. Kahit wala nang matitira sa akin, basta mapapasaya ko sila. Kasi kung masaya sila, di nila ako iiwan. Insecure sa sarili at sa relasyon. May trust issues din sa relasyon. Pak! Ako lahat yan. Di ba nga kaya ako iniwan ng unang dalawang ex ko kasi lagi akong nagsiselos? Lagi kong pinagdududahan kung love ba nila ako. Lagi akong takot na makakahanap sila ng mas okay sa akin tapos iiwan nila ako. May problema pagdating sa pagpapakita ng emosyon. Takot maging intimate sa karelasyon. Hindi na ako yan. Ikaw na yan. Gustong nakokontrol ang karelasyon. Ako yan. Ako rin to eh. Wala kang nakarelasyon? Pero gusto ko, nakokontrol ko yung mga nakaka-fling ko. Gusto ko napapasunod ko sila. Ah, tayo nga yan. So pati ako may abandonment issues? Sa tingin mo, yun talaga ang issue natin? Pwede, pero baka meron pang ibang dahilan. Kasalanan to ni Papa. Bakit naman si Papa ang sisisihin mo? Eh si Mama ang nang iwan sa atin. Kasi masyadong ma-pride si Papa. Saka nang babae siya. Nang lalaki rin naman si Mama ah. Sabay lang sila. May daddy issues ata ako. May mommy issues yata ako. Check mo ha kung ano yung mga senyales ng daddy issues. Teka. Ito na. Ready ka na? Go. May mababang self-esteem. Ako po yan. Laging pumapasok sa mga toxic na relasyon. Nakasampu na ako. Mahilig sa mga emotionally unavailable na karelasyon. Lahat ng karelasyon ko ganyan. Kaya ako naging clingy kasi di ko ma-feel yung pagmamahal na kailangan ko. Oops! Kasama rin sa listahan ang pagiging clingy. Ano pa? Parehas din karamihan sa abandonment issues. Pero ikaw na ikaw lahat eh. Check mo naman yung mommy issues mo. Ayoko nga! Ako na magsi-check. Tumabi ka dyan. Akin na ang laptop. O ikaw na mag-check. Ano kayang lalabas dito? OMG! Ikaw na ikaw! Bakit? May commitment issues? Feeling mo kailangan mong gawing perfect lahat ng bagay. Konti ang babaeng friends at ang huli, hulaan mo. Sasabunutan kita. Ano na? May galit sa nanay. Pak! Welcome sa mundo ng mga may mommy issues, Rina! Congratulations! Unti-unti naging malinaw ang mga dahilan kung bakit kami lumaking ganoon ni Ricky. Natahimik na nga lang ako at inamin sa sarili kong totoo ang mga sinasabi sa internet. Oo, alam kong kailangan pa rin ng taong expert para sabihin kung ano ba talaga ang issue sa akin. Pero sapat na yung mga nabasa namin para mapatunayan na may kinalaman ang aming mga magulang sa ugali at pakikitungo namin sa kasalukuyan. Lalo tuloy akong nagalit sa mga magulang ko, lalo na kay Mama. Mula kasi nung iniwan niya kami, nagbago na ang tingin ko kay Mama.
Hindi na kami naging close tulad ng dati. Sinubukan niyang lapitan ako pero naging cold na ako. Ako na rin ang parang tumayong nanay kay Ricky. Alam kong siya ang higit na naapektuhan dahil mas close siya kay Mama kesa sa akin. Hindi rin naman siya nakakuha ng simpatya masyado kay Papa dahil hindi sila close. Lalo na nung inamin ni Ricky na bakla siya. Kaya ako ang sinandala ni Ricky sa lahat ng pinagdaanan niya hanggang sa kanyang pagtanda. Bata pa lamang kami, masyado na siyang naging emosyonal. Kaya kailangan ko yung kontrolin. O kung minsan, kailangan kong kontrahin. Ako naman ang nawala ng emosyon dahil kinailangan kong maging matatag para sa amin. Nakasanayan ko na yon hanggang sa pagtanda. Kaya marahil tinawag ako ni Ricky na bato. Pero sa pagtawag niyang iyon sa akin, nasaktan ako. Nakaramdam ako at dun ko na sabi na hindi ako bato. Kinailangan ko lang magtago dahil kung hindi, pareho lang kaming mauubos. Naging klaro ng lahat. Ang gusto naming mas maging klaro ay yung sa magulang namin. Gusto namin noon na ipaalam sa kanila ang epekto ng naging relasyon nila ni Papa sa aming dalawang magkapatid. Barangay LS. In Lucena, 91.1. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Pinagpatuloy namin ni Ricky ang usapan tungkol sa mga magulang namin. Pinag-usapan namin kung ilang beses silang nag-fail bilang magulang namin. Hindi napigilan ng kapatid kong umiyak. Expected ko na po yun. Tulad ng dati, wala pa rin bakas ng luha sa akin. Gustuhin ko man, pero mas nangibabaw yung galit para sa mga magulang ko. Nangibabaw rin ang mga tanong na kung sakali bang naging maayos sila noon, paano na kami ngayon? May stable at healthy kaya kaming karelasyon. Matututunan ko nga kayang magmahal ng ibang tao. Posible nga kayang ma-inlove ako at magkaroon ng sariling pamilya. Marami akong naging tanong pero hindi ko sinabi pa iyon kay Ricky. Dahil baka mas lalo lang siyang maging emosyonal. Tinigil na namin ang pag-inom ng alak dahil nakakadagdag lang yon sa bigat ng damdamin namin. Inaya ko siyang pumunta ng kusina para magtimpla ng kape para magising-gising ang aming diwa. Binago namin ang usapan habang nagkakape para hindi masyadong bugbog ang pagkatao namin. Nagkwentuhan kami ng mga masasayang pelikula na napanood namin ng bata pa lang kami. Nakatulong naman kahit papaano. Pero biglang babalik ang lungkot dahil ang mga pelikula na yon ay isa lang sa mga konting alaala na masaya nung bata pa kami. Kasama ang aming mga magulang. Sinubukan naman naming maging positibo pero nahila pa rin kami ng lungkot. Nag-aya ulit kaming uminom pero parang hindi ko na po kaya. Nasobrahan na kami. Iyon ang sinabi ko. Bumalik na kami sa sala para papakin ang mga natirang chichirya doon. Pero wala na rin kaming gana. Alam namin kailangan naming proseso ng maayos ang nararamdaman namin. At magagawa lang namin yon kapag nakaharap na namin at nakausap ang mga taong dahilan kung bakit kami nagkakaganito. Gising pa kaya si Papa? Gising yon hanggang umaga. Bakit? Pakiabot ang cellphone ko dyan sa tabi mo. Hoy, anong balak mo, ha? Tatawagan ko si Papa. Nang ganitong oras? Sabi mo gising pa siya, di ba? Nang ganyan ang kalagayan mo? Baka mag-away lang kayo. Makikipag-away talaga ako. Bukas mo na gawin kapag wala ng alak sa katawan mo. Kahit may alak o wala, kailangan ko nang sabihin sa kanya lahat ng nararamdaman ko. Ricky. Ngayon pa, naklaro na sa akin lahat kung bakit ako ganito. Kailangan niyang malaman. Kailangan ko marinig na mag-sorry siya. Wala sa bokabularyo ni Papa ang mag-sorry. Alam mo yan. Ako ang maglalagay sa bokabularyo niya.
Pakiabot ang cellphone. Bahala ka nga dyan. O eto na. Salamat. Hello? Sino to? Wow! Di man lang sinave ang number ng sarili mong anak? Reyna? Ricky po, O bakit? Anong kailangan mo? mas kailangan mo to. Pakidalian na lang ha. Inaayos ko kasi yung lababo sa kusina. Alam niyo bang galit ako sa inyo? Galit na galit. Alam ko, wala naman nagbago. At di man lang kayo magtatanong kung bakit? Ganyan ba kayo kawalang pakialam sa akin? Nakainom ka ba? Oo, nakainom kami ni Rina. Dinamay mo pa ang kapatid mo. Eh kayo, dinamay niyo kami ni Rina sa gulo niyo ni Mama. Ano ba nangyayari ha? Naguguluhan ako eh. Nananahimik ako rito. Nananahimik din kami nung mga bata pa lang kami. Hinayaan niyo kaming marinig yung gulo at away niyo ni Mama. Alam niyo ba kung anong epekto nun sa amin? Wala kaming naging maayos na relasyon sa ibang tao. Bakit sinisisi mo kami sa pagkakamali niyo sa nakakarelasyon niyo? Kami ba pumili ng karelasyon niyo? Sisihin niyo ang mga sarili niyo. Tama nga si Rina. Hindi kami makakatanggap ng sorry sa'yo. Bakit pa kasi ako nag-effort lumapit? Bakit ako magsasorry? Wala naman akong kasalanan. Wala ka talagang pinapakinggan, no, pa? Para sa'yo, ikaw lagi ang tama. Kaya kahit si Mama, iniwan ka. Kaya kahit kami mga anak mo, nanaawa sa'yo at iniwan ka rin. Desisyon niyo yan. Wala akong magagawa. Matatanda na kayo. Dapat alam niyo na kung anong makakabuti sa inyo. Matatanda na nga kami. Kaya alam na namin na mali kayo sa ginawa niyo sa amin ni Rina. Ayan na naman tayo sa paninisi. Kailan mo ba matatanggap na may responsibilidad ka sa nangyari sa mga relasyon mo? May responsibilidad ka sa mga nangyari sa buhay mo. At kayo pa, kailan niyo makikita na may responsibilidad din kayo sa kalagayan namin ngayon, ha? Wala kaming kinapitan ng mga bata pa lang kami. Kaya paglaki ko, sa ibang tao ako naganap ng pagkalinga at pagmamahal. Si Rina, nawala ng tiwala na makakahanap pa siya ng totoong pagmamahal. Kasi di niya nakita yung sa inyo ni Mama ng mga bata pa lang kami. At ano na naman kasalanan ko riyan? Kayo! Kayo dapat ang unang mga tao na nagpakita sa amin ng pagmamahal at pag-unawa. Dapat kayo ang nagprotekta sa amin dati. Hindi pa ba sapat na pinalaki namin kayo nagmama mo? Pinag-aral at binihisan? Hindi pa ba pagmamahal ang tawag doon? Hindi nagtatapos dyan ang responsibilidad nyo sa amin pa. Higit pa dyan ang kailangan namin. Ayos ka lang? Tama ka. Sana di ko na lang siya tinawagan. Wala rin nangyari. Wala ring nangyari. Iyon ang naisip ni Ricky. Pakiramdam niya, natalo siya kay Papa. Pero hindi niya alam na nalo siya. Nasabi ni Ricky ang nararamdaman niya at para sa akin, sapat na iyon. Matagal din siyang nagtago ng galit kay Papa. Malaking bagay na nasabi na rin niya sa wakas ang nararamdaman niya dahil hindi iyon madali. Oo, at hindi tinanggap ni Papa ang pagkakamali niya. Hindi nagsorry si Papa kay Ricky o sa akin sa nangyari ng mga bata pa lamang kami. At doon siya natalo. Para sa akin, talo na ng mga taong hindi magawang makita ang pagkakamali nila. Para sa akin, iyon ang Papa ko. Kinomfort ko si Ricky dahil muli na naman siyang umiyak. Nagsabi siya na masama ang loob niya kay Papa dahil hindi siya nakatanggap ng sorry pero malaki ang pasasalamat niya dahil nagkaroon siya ng lakas ng loob na kumprontahin si Papa. Matagal din siyang natakot kay Papa. At proud ako sa kapatid ko na nagawa na niyang harapin ang takot niya. Nung kumalma na si Ricky, doon ko na napansin na parang gumaan ang aura niya. Malaki nga talagang tulong ang pagsasabi ng nararamdaman sa isang tao. Hindi man nagkaroon ng solusyon ng problema, ang importante na gawa mong sabihin ang nilalaman ng dibdib mo. Kaya naman nasa isip kong gawin na rin yun. Naisip kong oras na rin para sabihin ko kay Mama ang totoo. Oras na rin para sabihin ko na nasaktan niya ako sa pag-iwan niya sa amin at sa iba pang bagay. Nung una, nag-alangan pa ako dahil baka sumabog lang ako tulad ni Ricky. Posible yung mangyari dahil
Matagal ko rin kinimkim ang sama ng loob ko sa kanya. Kaya inasahan kong magiging tulad ni Ricky ang reaksyon ko oras na makausap ko na si Mama. Kaya naman, hinanda ko ang sarili ko. Baka nga mas malalim pa ang galit na meron ako nung oras na yon pag nakausap ko na si Mama. Baka mas malalim pa ang iniwan niyang sugat sa akin. Ready ka na? Parang, Mumurahin mo kaya si Mama? Gawain mo kasi yun pag galit ka eh. tingnan natin. Hala? Mukhang balak ha? Bahala na. Tatawagan na ba? Ako na magdadial ha? Go. Teka. Hello, Ricky? Ano yon? Hi Ma, kasama ko si Rina. Pwede po ba niya kayong makausap? May nangyari ba? Para saan? Gabing-gabi na. Kayo na po ang mag-usap. Ipapasa ko na po. Eto na. Thank you. Hello? Ma? O Rina, ano yon? Bakit po... Bakit nagawa niyo kaming iwan nun? Di kasi klaro sa akin eh. Sa amin? Ang tagal na nun, Rina. Ang tagal na nga. Pero di pa rin malinaw. Bakit di nyo nalang kausapin ang tatay nyo? Siya naman ang may kasalanan ng lahat. Wala ba kayong kasalanan sa nangyari? Bakit ako? Sabi ko nga sa'yo, tatay nyo ang may mali sa lahat. Sa kanya kayo magalit, wag sa akin. Ginawa ko lang kung anong makakabuti sa akin. Paano yung makakabuti sa aming magkapatid? Hindi nyo ba naisip, Rina? Kung gaano kahirap maging isang ina? Maging isang magulang? Parang ang gusto nyo pa ibaon kami sa sisi ng tatay nyo? Binuhay na nga namin kayo sa mundong to. Tapos kami pa din ang sisisihin? Gusto ko lang malaman nyo na di nakabuti sa aming mga anak nyo yung nangyari dati. Hindi maganda na nakita namin kung paano kayo magbangayan, magsakitan at magmurahan. Hindi maganda para sa amin na iniwan nyo na lang kami. Ano bang dapat kong gawin? Nahihirapan na ako sa tatay nyo. Alam nga namang tiisin kong lahat ng sakit. Pero natiis mo kami ni Ricky? Ilang taon kang nagtago sa amin. Di mo kami kinumusta after mong iwan. Mahal ko kayo kasi mga anak ko kayo. Pero sana maintindihan ninyo na ginawa ko lang kung ano yung sa tingin kong tama para sa akin. Okay. Matanda na kayo ngayon. Alam kong naiintindihan nyo na ako. Ang naiintindihan lang namin ngayon yung epekto ng mga desisyon nyo ni Papa. Sana naman hindi ako nagmukhang sobrang sama. Tandaan ninyo, nanay nyo pa rin ako. Utang nyo sa akin ang buhay ninyo. Yun nga yung masakit eh. Kasi nanay namin kayo. Kayo ni Papa yung huling mga tao na dapat na manakit sa amin. May kanya-kanya na kaming buhay ngayon. Pati kayo. Ang tagal na nun, Reyna. Bakit inuungkat nyo pa rin ngayon? Dapat nga dati pa eh. Kasi marami na kaming naapektuhang tao dahil sa mga isyu namin sa sarili na nag-ugat sa inyo ni Papa. Kung ano man ang mga ginawa nyo sa mga tao sa paligid nyo, labas na kami ng tatay nyo ron. Kayo ang nagdesisyon para sa sarili ninyo. Siguro nga tama kayo. Alam kong tama ako. Ina ako. Alam ko kung anong makakabuti sa inyo ni Ricky. Hindi madaling maging magulang. Hindi mo pa yan alam kasi wala ka pa namang anak. Kapag nagkaroon ka na ng anak, dun ka lumapit sa akin. Dun mo ko maiintindihan. Hindi ko na kailangang lumapit sa inyo kasi wala naman akong balak magkaroon ng anak. Pagsisisihan mo yan balang araw. Sino mag-aalaga sa'yo kapag tumanda ka na? Bata pa lang ako, inalagaan ko na ang sarili ko. Kaya ko na rin siguro pag tanda ako. Baka kung saan pa mapunta tong usapan, matutulog na ako. Ma? Reyna, kung sisisihin mo na naman ako sa mga nangyari sa buhay niyo, baka pwede... Pinapatawad na kita. Pinapatawad na kita.
Iyon ang mga salitang hindi naman siguro gustong marinig ng isang taong ayaw namang humingi ng tawad. Mga taong hindi nakakita ng mali sa ginawa nila. Pero kinailangan ko yung sabihin para sa ikapapayapa ng kalooban ko. Matagal ko rin kinimkim ang galit sa puso ko. At nung oras na yon, sinabi ko na ang mga salitang yon. At parang gumaan lahat. Kahit hindi ako nagkaroon ng closure sa nangyari sa mga magulang ko at sa pag-iwan ng nanay ko sa amin, parang nakatulong pa rin yon, pagpapatawad ko para mabawasan ang bigat. Yun lang palang kailangan ko noon. Magpatawad para makausad na. Hindi ko na hinintay pang sumagot si Mama. Tinapos ko na agad ang tawag at huminga ng malalim. Nakatingin lang ako sa cellphone ko noon, kaya hindi ko napansin ang paghawak ni Ricky sa balikat ko. Pag-angat ko ng tingin sa kanya, nakita ko siyang nakangiti sa akin. Nagyakapan kami at hindi man niya sabihin, alam kong nagpatawad na rin siya. Sa ngayon, sinusubukan kong ayusin ang buhay ko. Sinubukan kong magtiwala na hindi lahat ng relasyon ay mauuwi sa wala, tulad ng sa mga magulang ko. Hindi na ako takot, mga maganda. Si Ricky naman inayos ang ibang issue sa sarili niya. Hindi na rin siya takot. Hindi na siya takot na iwan ang taong mahal niya. Dahil kung totoong mahal siya, hindi siya aabandonahin basta-basta. Nakita na niya sa wakas ang halaga niya. Nakita ko rin ang halaga ng pagiging mahina. Tinanggap kong hindi ako laging matapang at malakas. Tinanggap kong tao lang ako. At pwedeng umamin na may mga bagay na hindi ko kaya. Nakatulong iyon sa paghilom. Nakatulong iyon para mas lumakas ang emosyon ko. Hindi naman ako pinanganak na walang emosyon. Nagtago lang iyon dahil kinailangang ipakita sa harapan ang pagiging matigas ko. Pero ngayon, malaya na akong iharap yon. Wala nang takot. Wala nang pangamba. Malakas ako dahil kahit sa mga panahong nanghihina na ako, alam ko, nakakayanin ko na. Maraming salamat po, Mama Ganda, sa pagdinig sa aking kwento. Masaya ako makapagbahagi ng sulat sa inyong programa. Sana kahit papaano nakatulong ang kwento ko para mas malinawan ang lahat tungkol sa pagpapatawad. Ako ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rina. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo Nobela. Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS Nari 1.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS Nari 1.1 Forever!